Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang natin sila sa kanilang zarzuela. Yan po ang sinabi ni Vice President Sara Duterte nang tanongin kung may panukala siyang solusyon sa issue sa flood control project sa bansa. Kung seryoso raw ang gobyerno sa investigasyon sa umano'y korupsyon, hindi lang flood control ang dapat tingnan kundi buong budget ng 2024 at 2025. Sinisikap pang kunin ang sagot ng Malacanang kaugnay niyan. Puna naman ni Davao City Vice Mayor Sebastian Duterte, ginagamit lang anyang publicity stunt ang issue sa flood control projects. Gate ng Malacanang, lahat ng sangkot sa problema sa flood control ay sasailalim sa investigasyon. The President himself ay ginagamit na yung flood control projects na PR niya. Dapat, in the first place, he did not allow it to happen. Kung sinasabi niya po na ito'y PR stunt, manood na lamang po siya. Planong imbestigahan ng lokal na pamahalaan ng Matag-Ob, Leyte ang flood control project sa kanilang lugar. Kabilang po dyan ang isang proyekto sa Barangay Riverside na nasira dahil sa walang tigil na ulan nitong Martes. Nag-inspeksyon at nagsagawa na ng clearing operations ang contractor nito. 48 million pesos ang pondo sa nasabing proyektong target na matapos sa Setyembre. Pero extended daw ang deadline nito ayon sa kinatawan ng contractor na naabutan doon ng LGU. Sinisika pa namin kunan ng pahayag ang kontraktor. Ayon sa alkalde, gagawa ng resolusyon ang konseho para silipin kung sumunod nga ba ang mga flood control project sa kanilang bayan sa tinatawag na Program of Works. Abiso sa mga motorista, may nakaambang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa kanilang 4-day trading, humigit kumulang piso kada litro ang dagdag sa diesel. 60 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Habang ang kerosene naman, humigit kumulang 50 centavos kada litro ang posibleng increase. Ayon sa DOE, posibleng nakakaapekto riyan ang pagguba ng supply ng langis sa Amerika at nakaambang bagong taripa sa India. Nilinaw ng National Police Commission na hawak ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang buong kapangyarihan ng hepe kahit na nananatili siyang 3-star Police General o Lieutenant General. Sa ilalim po ng Department of the Interior and Local Government Act of 1990, 4-star rank ang hepe ng PNP. Si dating PNP Chief Nicolas Torre III pa rin ang may hawak ng ganyang ranggo ngayon. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman Attorney Rafael Calinisan, hindi mapopromote si Nartates hanggat hindi nagre-retiro si Torre sa PNP o tatanggap ng ibang posisyon sa gobyerno. Gayunman, hindi naman daw hadlang ang ranggo para magampanan ni Nartates ang bago niyang tungkulin. Maglalabas daw ng resolusyon ang NAPOLCOM para pagtibayin ang pagkakatalaga kay Nartates bilang Acting PNP Chief. Sa ibang balita, natagpo ang patay ang isang lalaki sa kwarto ng isang hotel sa Cubao, Quezon City. Nakagapos po ang kanyang mga kamay at paa. Balitang hatid ni James Agustin. Duguan at wala ng buhay nang matagpuan ng isang lalaki sa kwarto ng isang hotel sa Cubao, Quezon City bandang alas 8 kagabi. Ang lalaki nakatali ang mga kamay at paa. Hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Nasa tansya ng pulisya ay nasa 30 hanggang 35 taong gulang. Malapit po siya sa CR, nakadapa at may tali po yung paa. Sa inisyal na imbestigasyon, nag-check-in sa hotel ang biktima bandang alas 8 ng gabi ng Miyerkules. Makalipas ang 24 oras, doon na raw nadiskubre ng roomboy ang bangkay ng biktima. Laps na sila sa oras nila, kinatok sila ng roomboy. Nung hindi po nagre-response, ginamitan po ng master key. At doon niya po natagpuan na wala na pong buhay. Nagkalat ang mga gamit sa kwarto. May natagpuan din ng pulisya sa kama na drug paraphernalia. Inaalam pa ng Quezon City Police District kung sinong nasa likod ng krimen. Nire-review na rin ang mga kuha ng CCTV camera sa lugar. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umalis na ang tugboat ng China na ilang araw nagpapaikot-ikot sa Ayungin Shoal ayon sa Philippine Navy. Batay naman sa satellite photos na nakuha ng Reuters, kinukumpuni na ang barko ng China Coast Guard na bumangga sa barko ng Chinese Navy malapit sa Bajo de Masinloc. Balitang hatid ni Chino Gaston.
August 11 nang maganap ang banggaang ito ng mga barko ng Chinese Navy at China Coast Guard sa tangka nilang pag-ipit sa BRP Suluan ng Philippine Coast Guard malapit sa Bajo de Masinloc. Dahil sa banggaan, kitang napingas ang nguso ng barko ng China Coast Guard at napinsala rin ang barko ng Chinese Navy. Halos 2 linggo makalipas, sa mga satellite photo na nakuha ng Reuters, ang Coast Guard Ship 3104 makikitang nakadaong sa Yulin Naval Base sa Hainan Island. Ayon sa Reuters, under repair ang 3104 na makikitang wala na ang dulong bahagi ng bow o harapan na parte ng barko. May nakatabi ding tugboat sa gilid nito. Ayon sa Philippine Navy, ang mga ganitong klaseng pagkasira inaabot ng ilang buwan o di kaya taon bago maging seaworthy ang isang barko. There appears to be much damage to the front portion of the Coast Guard ship. But we don't know if there were any other damages, especially to the underwater part, the lining of the shaft, and other critical parts of the ship. So generally, I would say around 1 to 2 months. Then they could again put the ship back into the water and do some test. Mula nang nangyaring banggaan, wala ding impormasyon sa planned warship na may bow number 164. Hanggang ngayon, hindi inaamin ng China na may nasirang barko ang China Coast Guard at People's Liberation Army Navy. How can you basically reconcile, China developing a world-class military, then this incident happened? I think that's one of the reasons why the Military Commission ordered this operation was to impress upon the people, see, we have done this, we have prevented the Filipinos from entering into our secret territory. At the time, of course, we're showing to the people and to the world that we have a world-class military capability. Then this thing happened. Samantala, umalis na raw ng Ayungin ang tugboat ng Chinese Navy na ilang araw nang paikot-ikot sa Ayungin Shoal. Pero nananatili ang 15 Chinese Maritime Militia at 2 China Coast Guard ships at 2 rigid hull inflatable boats malapit sa Ayungin Shoal. The tugboat was not sighted anymore after the 26, hindi na siya nakita. But for ending the other day, which is 26 August, same report as the previous days. So basically, the number has been constant, 15 MMV to Chinese Coast Guard to Maritime Militia. Yung rib naman, minsan inaakyat, binababa. So we usually don't count it anymore. Hindi nagpapakakampante ang Philippine Navy para matiyak na ligtas ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre at maayos na maisasagawa ang mga resupply at troop rotation mission doon. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. May naghain ng ethics complaint laban kay Senadora Risa Ontiveros kaugnay sa pagtestigo noon ng Senado na si alias Rene o Michael Maurilio. Ayon sa mga nagreklamo na sina Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Manuel Luna at former Negros Oriental Representative Jacinto Paras, nasa Senado na ang pag-iimbestiga sa pananagutan ni Ontiveros. Nagugat ang reklamo sa akusasyon ni alias Rene na binayaran siya ni Ontiveros kapalit ng pagtestigo laban kina Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dati nang itinanggi ni Ontiveros ang mga paratang na ito. Sa isang press con kahapon, tinawag ni Ontiveros na recycled lies at harassment ang inihaing reklamo. Nakahanda rin daw ang senadora na harapin ang reklamo. Kompleto rin po kami ng resibo tungkol sa lahat ng mga witnesses o whistleblowers na lumapit sa opisina ko or lumapit sa aming komite sa alinmang investigasyon. Kaya't panatag ako na buong-buo kong mahaharap ang anumang detalye ng complaint nila kung yan ang sinasabi nilang grounds nila. Ewan ko sinong guilty sa witness tampering, hindi yata ako.